Kahit man nga po mga idol, priority ng Golden State Warriors na mapanatili ang kasalukuyang lineup hanggang next season, hindi pa rin naman sinasarado ni Mike Dunleavy ang kanilang general manager ang posibilidad na gumawa ng isang blockbuster trade. At kung gagawa sila nito, plano nga po nilang kumuha ng isang bago, lihitimong sentro na literal mangunguna sa front court. Ayaw rin naman nilang umasa pa kay Draymond Green na pangunahan ng front court since madali nga pong nachi-checkmate ang kanilang small ball rotation. Hindi rin naman ganun ka-reliable sina Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis at maging si Quentin Post. Kaya kukuha sila ng bagong sentro kagaya ni Nikola Vucevic na ginawa na naman nga pong available ng Chicago Bulls. Kung inyo ngang matatandaan, sinubukan itong kunin ng Golden State sa nagdaang trade deadline at ngayon available ulit ito. Hindi na nga nila sasayangan ng ganitong klaseng oportunidad dahil offer agad sa Bulls si Moses Moody at ilan sa mga future draft pick as soon as makuha nila ito. Sa kabilang banda, 100% siguradong gagawa ng malaking pagbabago ang Los Angeles Lakers sa off-season, either sa market o di kaya sa free agency sa dami ng malalaking pangalan na available dito. Una nilang pupuntiryahin since maraming mga sentro ang inaasahang magiging free agent na pwede nilang kunin at papirmahin nang walang isinasakripisyo. Ngunit kung sakaling mabigo sila, dito na nga at wala silang ibang choice kundi gumawa ng trade. Pero ang pagkakaiba, kailangan nilang magsakripisyo ng ilan sa mga key player. Sa ngayon, meron nga po silang tatlong malalaro na willing nilang i-trade. Kagaya ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at maging si Dalton Knecht. Silang tatlo nga ang isasakripisyo ni Pelinka basta't matupad ang kahilingan ni Luka Doncic at LeBron na makakuha ng bagong legit na sentro sa kanilang front court. Sa kabilang banda, dahil nga maagang nakapasok ang OKC Thunder sa NBA Finals sa pagtalo nila sa Minnesota, sa loob lamang ng 5 laro, magkakaroon sila ng mahaba-habang pahinga para makarecover ang ilan sa mga player na merong injury. In fact, June 6 pa naman ang Game 1 ng Finals at hindi na naman mapapagod na bumiyahe since gaganapin nga ito sa loob ng kanilang home court. Kaya magiging malaking advantage ito para sa Thunder bago ang pagsabak sa championship. At kasabay ng ginawang paghahanda, hindi rin naman naiwasan pa ni Sam Presti na magsimulang magyabang matapos itong sabihin na makakabuo nga ang kanilang team ng dinastiya. Alam rin naman ninyo kung gaano kabata ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon, kaya meron pang ilalakas ang team kada taon. Kaya kung sakaling manalo ang Thunder ng kampyonato, hindi malabo na makakuha ulit sila ng back-to-back at maging three-peat kung sakaling na hindi kayang gawin ng ibang mga teams na magkampiyon ng nagdaang season.